Nagsalta ang bangag na presidenteng Adictus Benedictus na si Marcos Jr. Wala naman ang iba na addict na presidente. So, nung kaarawan nga ng isang traidor na si Jabnoy, o nga, no? Ba't ganun mga Jabnoy yung mga hayop na yon? Alright, so balikan natin ang sinabi ni Marcos Jr. na ito, verbatimly, sinabi niya, grabe ano? Grabe ang pagdilakipay nila Chris Aquino. Sama-sama na talaga sila. Kaya sabi ko sa inyo, niloko talaga ang Pilipino dahil pagdating sa ginhawa, sa ngalan ng kaban ng bayan, sama-sama sila. Pagdating sa kunyari, pakikipaglaban para sa inyong demokrasya, gamit na gamit ang inyong mga alindog, yung paghikayat sa inyo, magwelga, magrally, magsalita, laban sa mga Marcos. And now, sanib puwersa na sila sa kaban ng bayan kung paano nila inuubos ang pera ninyo. Kaya naman, ang mga pag-uusapan natin sa mga susunod na sandali ay ang mga dulot na kahirapan katulad ng leptospirosis at kung ano-ano pa. So sabi ni Bangag Jr., the memory of Ninoy Aquino reminds us of the courage of Filipinos to stand by their convictions and contribute to our nation's democratic journey. Okay. So, para bagang ang sinasabi dyan ni Bangag, yun nga, alalahanin natin ang mga ginawa na pakikipaglaban o paninindigan ni Ninoy nung panahong yaon. O, di ba? Actually, tama naman talaga ang pakikipaglaban ng traidor na si Ninoy. But the thing is, mga palangga, napag-alaman natin, lalo na sa panahon ngayon, ay hindi naman talaga sila nakipaglaban para sa inyo. Maaaring part of Ninoy nakipaglaban sa katotohanan, hindi maaari dahil sa kanyang vested interest, pero nakita natin sa pamilya niya, sa mga kaalyado niya, katulad ni Virus na nangangarap na maging presidente ang Bigao, nakala mo naman mananalo, alright, katulad ni De Lima na lumantak ng Saba, na nakipaglaban, Marcos, diktador, ngayon nga magkakaalyado na sila. Ngayon, kung pakikinggan natin yung mga sinasabi ni Bangag na ma-inspire tayo sa courage or tapang na pakikipaglaban ni Ninoy dahil sa kanyang diktador na ama. Dapat yung kanyang mga kaalyado ni Ninoy, ang kanyang mismong pamilya, ay kailanman hindi nakipag-ayos sa mga pumatay, okay, kay Ninoy. At hindi dapat tumanggap si Leni Robredo, 'di ba? Out of delikadesa sa pakikipaglaban niya ng kalahating bilyong piso para ipaayos ang mausoleo ng kanyang asawa. 'Di ba? Or museum. So nakita niyo na paulit-ulit nating sinasabi ito, mga kababayan, pero ang paninindigan ni Ninoy nung time na 'yon, dahil sinasabi natin, hindi natin sinasabi na sa history na siya ay pinahirapan, 'di ba? Pinakulong, dapat nga bibitayin, ipa-firing squad, 'di ba? So ngayon dito, makikita mo na wala, alam naman natin sinasabi ni Bangag, yun ay mga script lamang. Na kunyari kikilalanin ang mga pinaghirapan ni Ninoy, 'di ba? Sa pakikipaglaban, ang tatay niya yung nilabanan yung pagiging diktator, pagiging magnanakaw. Sila, the reason why nakinabang sila, sa pera ng bayan hanggang ngayon ini-enjoy nila at patuloy nilang pinagnanakawan ang kayo. Kaya ngayon, isang malungkot na yugto ng buhay ninyo dyan sa Pilipinas dahil lahat vested interest. Baha pa rin ngayon, di ba? Patuloy ang kahirapan na ginagawa sa inyo habang nagde-deliver lang ng mga speech. Si Bangag, yung mga kaalyado ni Bangag, yung mga kaalyado na nila ngayon, katulad ni Dilimang Hitad, sabi ko nga ni Virus, lahat sila. Kahit ano pang sasabihin ni Bangag dito, meron pa siya sinabi, Ninoy Aquino Day therefore invites us to acknowledge the past and draw from it the resolve needed to safeguard freedom, strengthen our institutions, and deepen national unity. Akala mo talaga totoo, kilalanin natin ang ipinaglaban ni Ninoy at sa buhay natin, isipin natin yung mga aral na ibinigay sa atin sa kanyang pakikipaglaban para magkaroon tayo ng maayos na konstitusyon, chucho-chucho. Diba? Ang daling niyang sabihin na acknowledge the past. Diba? Na-acknowledge ba ni Bangag, mga kababayan, yung mga ninakaw nila in the past and in the present na dapat ay ibigay sa taong bayan? Kung dahilan, bakit kayo ay patuloy na nahihirapan? So lahat ng itong mga, sabi ko nga, mga kasinungalingan ni Bangag, mga motherhood statements para kunyari nag-unite.
ang bayan. Acknowledge ni Noyes courage sa pakikipaglaban para makuha niya yung mga inuto nila na mga bata ngayon o mga mga umusbong na botante, right? Nakaalyado ng mga dilawan kasi sanib puwersa na nga sila ngayon, 'di ba? I-acknowledge natin yung kiniklaim ng mga dilawan na ginurgur nung panahon ni Senior. Ginurgur, tinorture, pinahirapan at kung ano-ano pa. Yaan mga kababayan, yung mga sinasabi dito ni Bangag sa kanyang statement. Okay, yung mga human rights violation na ginawa ng tatay niya. Yun nga, yung mga ginurgur, pinahirapan na ipinaglalaban ni Dilima, ni Virus, ni Robredo na niloloko kayo o niloko kayo, kayong mga pawok, kayong mga dilawan na laban kayo ng laban sa amin noon. Ako ay Marcos Bangag supporter pa. At ngayon, kain suka, lunok-suka kayo ngayon at ginagamitan kayo ng ganitong statement. Ginamit since na bumalik ang mga dilawan ang pagkamatay ni Ninoy. Diba? Lahat yan, every year, may selebrasyon sila, pinapaalala sa inyo na ang Marcos ay diktador, ang mga Marcos ay magnanakaw, ang mga Marcos ay pinahirapan kayo. Then now, sasabihin ni Bangag, acknowledge the past. Pero kayo, hindi nyo in-acknowledge. Kayong mga dilawang supporter, katulad ni Robredo, na tumanggap ang bilat niya ng kalahating bilyong piso. Galing kay Bangag. After niya makatanggap, wala ka nang maririnig na magnanakaw sinungaling si Marcos, kundi maganda naman ang kasalukuyang pamumuno ni Bangag. Ang nagagawa nga naman ng kalahating bilyong piso. See? Paulit-ulit din natin sasabihin, yung mga kaalyado nyo na mga dilawang mga hinayupak, they are not fighting for your future, for the Philippines, kundi they are fighting for themselves to get the kalahating bilyon, to get the billions and billions, ma-elect, magkaroon ulit ng power. By now, sana gising na kayo. By now, sana wala na si Bangag. But again, ganun resilient ang Filipinos. It's okay sa inyo mag-swimming sa baha, mag-swimming sa leptospirosis na ngayon ay nagkakaubusan na ng antibiotics. Hindi na kayo tinatanggap sa NKTI dahil nag-uumapaw ang mga pasyente. Dahil sa kakulangan ng bed, sa kakulangan ng gamot, ng pasilidad sa mga pangpublikong hospitals. Why? Kasi ninakaw ng mga Bangag at ng mga dilawan na tandem na sila ngayon. Imagine mo, si Lene Robredo binigyan ng kalahating bilyon. Ganon, di ba? Kalahating bilyon. And now, ginukuyog nila si Sara Duterte sa 125 million. Okay? Na binibintang na, ninakaw daw, pero nakita naman natin sa impeachment hearing na hindi ninakaw. They spend millions and millions every single day tuwing naghihiring sila laban sa 125 million pesos na legitimate, okay, na legal, na ibinigay ng Office of the President, na confidential fund na ibinigay o inalaw sa bisa ng batas. 125 million na panggastos sa Intel funds, okay, patungkol dyan sa opisina na pinamumunuan ni Inday Sara and she's the Vice President. Pero yung kay Lene Robredo, para sa patay niyang asawa, na puro katraidoran ang ibinigay sa atin, yung mga putang inang namatay na, kalahating bilyon. Pero kayong mga mga jutang ginemes, na mga dilawang pawok, tahimik ang bunganga niyo. Ang ingay niyo sa 125 million pesos. Si Sara Duterte, grabe. Grabe, nilustay ang pera ng bayan. 125 million. Grabe naman yan. Kailangan nating panagutin. Pagtulungan ng mga kaparian, ng mga hayop, ng mga paring nagtuwad-tuwad dyan sa simbahan. Pagtulungan ng maleta kongresista, si Sara Duterte. Pagtulungan ng mga maleta boys o maleta senators. Dahil si Sara ay may 125 million. Pero mga jutang gineles kayo, tahimik kayo sa kalahating bilyon na si Robredo.